sa isang liblib na nayon, kung saan ang mga bahay ay yari sa kawayan at ang mga puso ay puno ng mga alamat. Nakatayo ang isang punong willow na may edad na daan-daang taon. Ang mga sanga nito'y sumasayaw sa ritmo ng hangin. At ang mga dahon, nito'y bumubulong ng mga kwento sa mga nakikinig. Si Lyra, isang batang babae na may pusong kasing linaw ng batis, ay madalas na naglalaro sa ilalim ng punong willow. Naniniwala siya na ang puno ay may buhay at nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mga bulong ng hangin. Isang araw, habang naglalaro siya, narinig niya ang isang malinaw na bulong. Hanapin ang nawawalang tala ng pag-asa. Nagtaka si Lyra. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpaisya siyang sundan ng bulong. Nagpaalam siya sa kanyang ina at naglakbay patungo sa pusod ng gubat. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Apo Elias. Ikinuwento ni Lyra ang kanyang pakay. At sinabi ni Apo Elias na ang tala ng pag-asa ay isang lumang kuwintas na may mga batong kumikinang sa dilim. Ito raw ay nawala noong panahon ng digmaan at naglalaman ng mga pangarap ng mga ninuno. Magkasama silang naghanap. Sa bawat paghakbang, sinusundan nila ang mga pahiwatig na ibinubulong ng punong willow sa pamamagitan ng hangin. Sa wakas, natagpuan nila ang kuwintas sa loob ng isang lumang kaban sa isang tagong yungib. Nang hawakan ni Lyra ang kwintas, kumislap ito at bumulong ng mga salita ng pag-asa at kapayapaan. Bumalik sila sa nayon at ipinakita ni Lyra ang kwintas sa mga tao. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat sa ilalim ng punong willow. Ibinahagi ni Lyra ang mga kwento ng pag-asa na narinig niya mula sa kwintas. Mula noon, ang nayon ay nagkaroon ng bagong pag-asa. At ang punong willow ay patuloy na nagbulong ng mga kwento ng pag-asa sa bawat henerasyon. Ang punong willow ay hindi lamang isang puno. Ito ay isang saksi sa kasaysayan, isang tagapangalaga ng mga pangarap, at isang simbolo ng pag-asa. At si Lyra, ang batang babae na nakinig sa mga bulong nito, ay naging isang alamat sa kanilang nayon.